Guys, morning. Si Kuya Latigo po. Pag-usapan po natin ngayon yung umuugong na kakasuhan daw ng kasong inciting to rebellion si Pangulong Rodrigo Duterte dahil po sa kanyang speech sa Davao noong nagkaroon ng rally doon noong January 28, 2024. Nasa Cotabato po ako ng araw na iyon at January 29 po ako pumunta ng Davao. Sadyang ang sabi ng mga tao doon ay napakaraming tao ang dumalo at matraffic daw po ang araw na iyon. So anyway, ang kasong inciting to rebellion ay isang criminal case. Nakatalaga po siya sa ating criminal law at may elemento po. Kung ang tao ay magsabi lamang na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ay hindi kaagad po yan inciting to rebellion na kaso. Kasi may elemento po ito na kailangang in tumultuous affray. Na ibig sabihin, dahil nang sinabi mo yon, nagkagulo ang mga tao. So, walang gulo po na nangyari. Kung gagawin man nila ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, ito ay sa mapayapang paraan at sa tamang proseso, hindi po masabi na kaagad ay nag-incite siya into rebellion. Dahil unang-una, walang rebellion na nangyari. So, yan ay part lamang po o bahagi ng freedom of speech ng lahat ng Pilipino. At hindi po pwedeng hulihin si Duterte at kasuhan sa korte. Kasi kung kakasuhan man siya, madidismiss lang po ang kaso. So, yun po. Yun po ang pananaw ni Kuya Latigo na lahat po tayo ay may kalayaan magsalita. Pero kung ang pagsabi natin ay nagresulta ng kaguluhan, at yan ay ibang usapan yan. So sa inciting to rebellion case, hindi po yan magpaprosper sa korte kung sasampahan nila ng kasong inciting to rebellion si Pangulong Duterte. I-analisa natin guys, bakit nga ba kakasuhan nila si Pangulong Duterte ng inciting to rebellion? Or kaya bakit nga ba nagsasalita si Pangulong Duterte laban kay President Bongbong Marcos? Siguro sa tingin ko noon pa lang ay hindi siya believe kay Bongbong Marcos. At marami siguro sa mga dapat gawin sana na expectation na gawin sana ni Bongbong Marcos ay hindi nagawa ni Bongbong Marcos. Katulad ditong pagpayag ni Bongbong Marcos na ang ICC ay pinapayagan niyang pumasok sa Pilipinas at mag-imbestiga laban doon against kay Duterte. Malinaw naman po na kahit first year ka pala sa College of Law, ay malaman mo na po na ang ibang korte sa labas ng bansa ay wala pong karapatan manghimasok sa Pilipinas para mag-imbestiga o mag-conduct ng kanilang jurisdiction to hear. Kasi po, ang Pilipinas ay independent country. May sarili po tayong sistema dito ng tinatawag nating justice system. Pwede lamang manghimasok yung ibang bansa, ang korte ng kagaya ng mga international court, kung ang korte dito sa Pilipinas ay hindi nagpapunction. Or dahil natatakot sila sa isang tao, kaya hindi po nagpapunction ang ating justice system. Sa panahon ngayon, ay nagpapunction po ang ating justice system. Kaya po ayon sa doktrina, sa aral, ay hindi po dapat mangimasok ang sinuman o anumang korte dito sa Pilipinas para mag-imbestiga o para mag-function as court against doon kung kanino man ang sinuman ang inaakusa. Yun po lamang ang aking pananaw dyan. At kung ikaw ay Pangulo ng Pilipinas, dapat ang panindigan mo ay ang doktrina na iyan. Na tama, which is kung ano ang sinasabing, nagpapangsyon naman ang korte natin dito sa Pilipinas. Bakit payagan natin ang ibang bansa na mag-imbestiga dito? So isa po yung insulto sa ating kakayahan. At yan po ay isang legal concept. So anyway, mayroong binitiwang salita si Pangulong Duterte doon sa kanyang speech na kanyang sinabi na si Bongbong Marcos ay nasa listahan po ng PDEA. Yun ay noong mayor pa siya kasi binigyan siya ng kopya ng PDEA.
Ah, sa akin guys, walang masama doon. Kasi ang tingin ko dyan ay most in academic yung issue na yan. Yun ay long before panahon pa na mayor pa si Duterte. Na palagay natin na sa listahan si Bongbong Marcos ng mga user na nasa PDEA ay wala po yung dating sa ngayon. Kasi nakaraan niya yan. So be it. Kanya yan. Tama si Duterte. Lahat ng ginawa mo ay binding ka. Nakaraan mo or ngayon, binding ka sa lahat ng mga ginagawa mo. Pero nung panahon ng tumakbo na siya bilang senador, bilang Pangulo ng Pilipinas, ay wala na po siya sa listahan ng mga user. So, naging kaya nga sabi ko, moot in academic. Kasi requirements, wala naman din po sa requirements ng ating Constitution na ikaw ba ay dating naging user, gumagamit ng shabu, o marijuana, o cocaine, ay hindi ka po dapat o disqualified ka po na tumakbong Pangulo ng Pilipinas. Hindi naman po yan bahagi ng requirements or part or specifically part of disqualification. Kasi ang mga nasa disqualification po ay nakalista naman po kung sino-sino ang hindi dapat tumakbo ng Pangulo ng Pilipinas. Di ba ho malinaw? So, hayaan natin, lahat naman ng tao ay nagbabago at kung hindi na gumagamit si Bongbong Marcos ngayon, at nakaraan niya ay gumagamit siya, kanyang responsibility yan sa kanyang sarili. So, ang kagandahan lang ay hindi na siya gumagamit ngayon. So, wala na siya sa listahan ng PDEA sa ngayon. Magmula nang tumakbo siya sa politiko. So, yun lamang po, moot in academic, hindi po siya issue na dapat pagtuunan. Kasi nakaraan niya yun. So lahat naman tayo, hindi naman puro heaven lang, puro roses lang ang ating nakaraan. Kundi may mga nakaraan din naman tayong naging masama o bangungot sa atin. Pero tayo ang magdadala niyan, hindi ang iba. So again, kahit magpunta si Bongbong Marcos sa doktor at magpa-drug test, kung hindi naman na talaga siya o matagal na siya hindi gumagamit, ay lalabas po na hindi po siya gumagamit na. So, iyon, kung gumagamit pa siya ngayon, ibang usapan yun. Di ba, magkaroon tayo ng Pangulo na gumagamit pa ng droga hanggang ngayon. So, sa akin, baliwala po yun. Hindi po yun big deal, hindi po yun issue. Ang importante ay hindi na siya gumagamit at ang kanyang pagdadala ng ating bansa ay dapat nasa tama. Yun nga sabi ko, may mga hinaing na yung si Pangulong Duterte, may mga issue na. Lumulutang na yung parang awayan ng tandem ng Duterte-Marcos dahil sa may mga pinaplano sa susunod na darating na taon sa mga eleksyon sa pagkapangulo, sa nasyonal, ay lumalabas na po. Kaya nga po ang marami ngayon ang naniwala na ang pag-amyenda ng ating saligang batas ay may kinalaman ito sa pag-extension of term ng nakaupong Pangulo ng Pilipinas. So, dapat ba natin baguhin ang ating konstitusyon? Well, sa isang punto, ako po ay naniwala na dapat po nating baguhin ang ating konstitusyon. Pero doon lamang po sa mga bagay na tinatawag nating tawag ng panahon ngayon na ang ating bansa ang makinabang. Although agree siguro tayo lahat mga Pilipino kung sabihin natin na ang economic provision ng ating konstitusyon ay payagan na natin ang mga dayuhan na mag-invest sa Pilipinas. Kasi ang requirements natin ay 60% sa Pilipino, 40% lang sa dayuhan. Which is maraming Pilipino po ang hindi ko minsan interesado dahil napakalaki ang investment capital nila. So, although marami dyan ang may kaya, kaso lang, kung hindi naman sila interesado sa negosyo. Bakit di natin payagan ng 70-30? O 70 ang sa dayuhan, kaya nga siya nag-invest, 30% naman sa Pilipino. Ay, importante, may trabaho na maibigay sa mga kababayan natin at kikita din naman tayo, makinabang din naman tayo sa investment na iyan. Pangalawa po ay ang gusto ko rin pong i-amenda ay para maipasok na po na talagang may diborsyo na sa Pilipinas. Kasi po, again,
Sa akin, katulad ko, biktima po ako, nag-asawa po ako ng isang American citizen. Nang naghiwalay po kami, dinivorce po niya ako. So, malaya na po siya nag-asawa noon pa. 18 years o 15 years ago, malaya na po siya nag-asawa sa Amerika. Pero ako, dahil nakasal kami rito, hindi na po ako pwedeng mag-asawa, maliban lang mag-file ako ng legal separation. Hindi rin pala ako makapag-asawa, legal separation lang yan. Annulment of marriage, di kasi nungalingan lang din yun. Ba't ko pa during that time naman talaga na nag-asawa kami. Comply naman namin ang requirements. So bakit natin pahirapan? Ako na Pilipino, pinahirapan ako ng ating batas dito sa Pilipinas. So i-approve na natin yung divorce. At pangatlo po ay ang moderno na ngayon ang panahon. Anhin man ng Amerika pagdepensa sa Pilipinas, kahit pa magtayo ng 100 base yan dito sa Pilipinas, kung bawal sa batas natin ang magkaroon ng nuclear weapon dito. Panahon na po tayo ng computer ngayon, nuclear weapon noon pa. Kung yung i-attack ng Chinese sa Pilipinas o ng bansa na makakalaban ng Pilipinas ay missile na may nuclear weapon, di hanggang sangga lang tayo. Kung makalusot, dilugi tayo. So, dapat payagan na rin natin yung mga missile na may dalang nuclear para lang idipinsa ang ating bansa. Nandun naman sa ating saligang batas na ang Pilipinas ay hindi po naghahamon ng away sa kahit kaninong bansa. We renounce war. Di ba? Ang sa atin ay pwede tayong magdipinsa sa ating sarili. So, paano natin dipinsahan? Malayong-malayo na po ang agwat sa teknolohiya, sa gera, sa mga katabi nating bansa na iiwanan na po ang Pilipinas. Tapos kung bibili po tayo ng mga sangkap natin, mga armas natin, ay missile, pero walang nuclear. So hanggang maiwanan nga talaga tayo kasi ang ibang bansa ay may mga nuclear weapon. So kung aminda man natin yung ating constitution, dalawa po ang proseso. Through constitutional convention. So magkukonvene ang Congress at ang Senate. At pag-usapan nila kung ano ang i-amenda, na kung dapat ba i-amenda ang Constitution ng Pilipinas. Ang isa rin po ay ang Constitutional Assembly. Ito yung Congressional Assembly. Ito yung Congress, mag-assembly sila na ang initiative na baguhin ang ating Constitution ay nanggagaling sa kanila, by representation. Tatlo pala, at ang tatlo ay through People's Initiative. So ang People's Initiative po ay sa tingin ko, maganda para sa akin. Katulad dito ngayon, sinubukan nila magkaroon ng mangarap ng perma ng mga mamamayan para lang maaminda ang ating Constitution through People's Initiative. Pero may loopholes po. Ang People's Initiative po na sinusubukan nilang paraan ay questionable. Bakit? Kasi ang perma po na kinakalap nila ay parang nasa maling proseso. Nagpa-assembly lang sila, nagpa-perma. Yung iba hindi pa nga alam yung para saan sila pipirma. So, ang tama dapat ay ang perma manggagaling sa barangay. So, pag doon pa lang sa barangay, napag-usapan, alam ng mga mamamayan doon sa barangay na ang perma nila ay para sa amendment ng Constitution. At ang perma ng mga mamamayan sa barangay, dadalhin sa munisipyo. Ang lahat ng sa barangay, dadalhin sa munisipyo, sa city, sa province. I-forward po nila yan sa DILG, Department of Interior and Local Government. So, ang DILG naman, siya na po ang mag-submit dito sa national. So, yun po dapat ang proseso na tama. At hindi po yung nagpa-assembly ka, papirma-pirma ka lang dyan, maging questionable pa yun. Misleading pa nga ang sabi ng iba, ayon sa balita, na para daw yun sa ayuda. So, nakakatawa po yung attempt nito. At siguro hindi ito, marami ang kukontra dito sa Senate. At hindi ito magpa-prosper yung People's Initiative na ina-attempt nila. So, mayroon pang issue guys. Yung Mindanao ba ay dapat ihiwalay na
sa bansang Pilipinas dahil sa hidwaan ni Pangulong Duterte at ni Marcos. Itong issue ng separation ng Mindanao, matagal na to, bata pa lang ako. Sa panahon pa ito na ang nagsusulong nito ay si Senator Pimentel, kung hindi ako nagkamali. At yung tinatawag nilang Ruben Canoy ng Mindanao. Si Ruben Canoy, kung titingnan mo yan, tumakbo kung ano-anong posisyon. May senador, may presidente ng Pilipinas, pero hindi nanalo. So gusto lang siguro itong maging presidente ng bansa, kaya sinusulong nila ang independence of Mindanao noon. Sa aking pananaw sa ngayon, hindi po magpa-prosper ang movement na iyan. Kasi marami naman po ang bahagi ng Mindanao, mas marami, mas malaki, na ayaw umiwalay sa Pilipinas. Parang feeling na Pilipino sila, iisa na yun sa identity nila. At napakahirap po ito kung idadaan nila sa People's Initiative, hindi po ito magtatagumpay. Kasi po titingnan nila ang dahilan, bakit sila hiwalay sa Mindanao, sa Pilipinas. Ngayon pa na naayos na yung problema natin sa mga rebuilding Muslim. Diba? Ngayon pa na wala na. Peaceful na ang Mindanao. Hindi naman totally, pero 90%, mostly peaceful na. So, bakit pa natin ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Sa dahilan lang ba na nag-aaway si Duterte at Marcos? Although si Duterte ay mahal natin yan, sa Mindanao talagang sinasaluduhan yan dahil sa nakitang galing niya mula nung siya ay naging mayor at panindigan niya at tapang. Lahat naman tayo matapang pero si Duterte talaga, maganda talaga yung kanyang, naging consistent siya bilang leader. Mula nang siya ay naging mayor. So, sinasaluduhan po yan sa Mindanao. Idolo po yan. At siya po ang kauna-unang naging presidente ng Pilipinas na taga Mindanao. So, kung dahil lang po sa away ni Pangulong Marcos at ni dating Pangulong Presidente, mukhang hindi po magpa-prosper yung move na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pero kung mayroon naman pong ibang dahilan, katulad ng mga pag-aabuso ng ating gobyerno, disregard sa mga pangangailangan ng ating mga bayan o syudad o lalawigan sa Mindanao, pag-abuso sa karapatang pangtao, ay siguro mas may dahilan na tatangkilikin ng taong bayan sa Mindanao. Pero kung yan lang, ang away lang ni Pangulong Duterte at ni Bongbong Marcos, hindi naman actually away yan, parang tampuhan lang, hindi lang pagkaunawaan, ay hindi po magpa-prosper ang movement na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So guys, for the meantime, yan lamang po ang aking ma-impart sa inyo. Opinion ko po to, karapatan ko po. Pero kung hindi po kayo sumasang-ayon sa aking sinabi, feel free po down below. Magkomento po kayo, irespeto ko po. Muli, ito si Kuya Latigo guys, magsasabi sa inyong maraming salamat and bye-bye.